Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iginiit na mayroong physical copy ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC. Ginawang pag-aresto sa dating Pangulo at pag-turnover sa Interpol. Binigyang katwiran si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may batayan ng ginawang hakbang ng mga otoridad kaugnay ng ginawa nitong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa presidential address ng Chief Executive, sinabi nitong mayroong physical arrest warrant laban sa dating Pangulo mula sa International Criminal Court na kanyang natanggap mula kay DILG Secretary John Vic Remulla. Masusian niya nilang binalik-balikan tingnan ang arrest warrant para maging batayan ang susunod na hakbang sa dating Pangulo. At mula doon ay isinagawa na nga ang plano na nauwi na sa pagdakip dito hanggang sa mailipad na patungong The Hague sa The Netherlands si dating Pangulong Duterte pasado alas 11 kagabi. There is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Kaugnay nito ay nakahanda namang ilahad ang pamahalaan sa publiko ang nasabing mandamiento de aresto. Ito yung pang patunayan na hindi unlawful o labag sa batas ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, gagawin nila ang pakikipag-ugnayan sa PCO para sa pagsasapubliko ng nasabing dokumento. Legal at lawful ayon sa kalihim ang sinilbing warrant sa dating presidente na ay dumaan din naman sa Department of Justice. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it. Ipinaliwanag din ng Pangulo na ang pag-aresto sa dating presidente ay bilang pagtalima ng Pilipinas sa commitment nito sa Interpol. Binigyan din ng Chief Executive na may obligasyon ng bansa sa Interpol na kailangan gawin gayong baka hindi na ito tumulong pa sa Pilipinas para mahuli ang mga Pilipinong pugante na nahaharap sa mga kaso at nagtatago sa ibang bansa. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.